Magandang hapon po. Patay matapos makuryente at masunog pa ang isang lalaki sa Parañaque na nagtangka raw magnakaw ng kawad. Pero ang kaanak ng nasawing lalaki nanawagang wag daw siya agad husgahan. Sensitibo po ang ilang tagpo sa balitang ito na tinutukoan ni Jamie Santos. Nagliliyab ba sa taas ng poste sa Barangay San Isidro, Parañaque City ang katawan ng isang lalaki nang datna ng mga otoridad pasado launa kaninang madaling araw. Ayon sa barangay, nakuryente ang lalaki matapos umanong tangkang magnakaw ng mga kawad. Tumawag ko sa amin na mayroon daw sumabog dyan sa may Lopez footbridge. Around mga 150 po. So yung pagpunta ho natin ng mga doon, may mga kapulisan na rin ho. So nakita nga po doon may nasusunod na pong tao. Maingat na kinuha ng mga tauhan ng Meralco ang katawan ng lalaki mula sa itaas ng poste. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, nahuli umano sa akto ang 39 anyos na lalaki habang pinuputol ang mga kawad sa poste ng Meralco bago ito tuluyang nakuryente. Nagdulot ng circuit tripping ang insidente, kaya pansamantalang nawalan ng supply ng kuryente ang mga customer ng Meralco pero hindi naman daw yan nagtagal. Ayon sa barangay, hindi raw ito ang unang beses na umakyat sa poste ang lalaki. So siya po, meron din po siyang mga record dito, mga blotter na kumbaga ano siya sa nakawan din po. Involving mga cables. Opo, yan, mga ganyan. Inabutan namin na nagtutulos ng kandila ang mga kaanak ng nasawi sa ibaba ng poste. Pero umaapela ang kaanak niya sa publiko. Huwag naman daw sana siyang husgahan. Panawagan ko sa publiko dati. Hindi na po nila nakita yung totoo, yung kakaka na kwento. Huwag sila magsabi ng anong nangyari. Kasi hindi nila alam yung anong totoo nangyari. Muling nagbabala ang Meralco, lubhang mapanganib at labag sa batas ang pagnanakaw, pagbebenta at pagbili ng mga kawad at iba pang kagamitan sa paghahatid ng serbisyo ng kuryente. Panawagan ng Meralco sa publiko, huwag makibahagi sa ganitong gawain at agad i-report sa kinauukulan ang anumang kahinahinalang aktibidad. Sa ilalim ng Republic Act No. 7832 o Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act, sino mang mapatunayang nagnakaw ng mga kawad, maaring makulong ng di bababa sa 12 taon at magmumulta ng 50 hanggang sa 100,000 piso. Ang mga bumibili naman ng nakaw na kawad ay mananagot sa ilalim ng anti-fencing law at maaring makulong. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Hinold up na, sinaksak pa ang isang working student sa Rizal na kanyang ikinamatay. Ang isa sa mga salarin, menor de edad. Nakatutok si EJ Gomez. Labis ang hinagpis ni Maricel, ina ng 21 anyos na si Jade Kirby Barona, na nasawi sa pananagsak sa Kasiglahan Village sa Barangay San Jose Rodriguez, Rizal noong February 8. Pauwi na raw ang biktimang working student mula sa kanyang trabaho nang mangyari ang insidente. Sa kuha ng CCTV, kita si Kirby at ang kanyang katrabaho na naglalakad nang lapitan sila at hold-upin ng 3 lalaki. Kinuha po yung bag nung kasama ni Kirby, yung biktima. Tumulong po si Kirby dahil po sa pag-aagawan ng gamit. Hindi lang po namalayan ni Kirby nung biktima na siya pinasaksak na. Isinugod pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Malaki ang panghihinayang ng pamilya at kaibigan ni Kirby. Nagagraduate na sana at may pangarap na maging seaman. Taong bahay lang talaga yan, school, bahay. Pag nagmamalaki ko yung pagdating sa ganyang kabaitan. Kasi katuwang ko po siya sa bahay. 5 araw matapos ang insidente, naaresto ang isa sa 3 sospek. Na-recover sa kanya ang isang .45 caliber pistol at mga bala. Nasa kustodiya na ng DSWD ang menor de edad na sospek. Patuloy ang manhunt operation sa 2 pang salarin. Justice, kailangan ko po ng justice sa anak ko. Hindi ako papayag, hindi nila mapanagot yung 2 pa. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Kakasuhan daw ng treason ni Senador Rodante Marcoleta si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio dahil sa isinulot itong desisyon sa isang kaso noong 2011 kaugnay ng teritoryo ng Pilipinas. Sinagot naman siya ng retiradong mahistrado. Nakatutok si Mav Gonzalez.
Sa kanyang TV show, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na kakasuhan niya ng treason si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sabi ng senador, dahil ito sa desisyon aniya ni Carpio na paliitin ang teritoryo ng Pilipinas sa kasong Magallona versus Ermita noong 2011. Sabi ni Marcoleta, pumayag si Carpio sa argumento ng gobyerno na paliitin ang territorial sea natin dahil makakakuhaan niya tayo ng ganansya o advantage sa ating exclusive economic zone. Dagdag ni Marcoleta, sa isinumite ng Pilipinas na Volume 2 o Atlas of Relevant Features sa Arbitral Tribunal, malinaw na hindi raw kasama sa teritoryo natin ang Kalayaan Group of Islands, ang puting bahagi na kamarkang West Philippine Sea. Ang asul na bahagi naman, tinawag na High Seas na bahagi ng karagatang walang may-ari. Nandito sa asul na bahagi ang Pagasa Island. Base rin aniya sa mapang ito, nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas ang iba pang isla sa West Philippine Sea, gaya ng Parola, Kota at Panata. Kaya tanong ni Marcoleta, bakit hindi isinama sa mapa natin yung mga features na okupado ng mga Pilipino? Gobyerno aniya ng Pilipinas ang nagsumiti nito sa tribunal, kasama sina Justice Carpio at maritime law expert attorney J. Batong Bakal. Ngayon daw, siya pa ang hinahamon sa sinabi niyang kung parte ba ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands o hindi. Giit pa ni Marcoleta, hindi naman niya sinabi na hindi parte ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands, pero kailangan daw ng mapa at coordinates nito. Tugon naman ni Justice Carpio, lahat ng first-year law student alam na pwede lang magkaroon ng treason kung nasa gitna ng digmaan ng Pilipinas, alinsunod sa Article 114 ng Revised Penal Code. Dagdag niya sa kasong Magallona versus Ermita, gusto ni na Magallona na isama sa teritoryo ng Pilipinas lahat ng isla at katubigang sakop ng 1898 Treaty of Paris Lines. Ito ang tratadong nagtapos sa Spanish-American War at naglipat ng Pilipinas at iba pang kolonya ng Espanya sa kontrol ng Amerika. Pero ayon kay Carpio, malinaw na labag sa UNCLOS at customary international law kung isama sa Philippine territorial waters ang lampas sa 12 nautical miles mula sa archipelagic baseline natin. Masasama rin daw rito ang malaking bahagi ng exclusive economic zone at maliit na bahagi ng high seas, bagay na labag din sa UNCLOS. Kung kinatigan aniya ng gobyerno sina Magallona, tsak na i-dismiss agad ng arbitral tribunal ang kaso natin dahil magiging kapareho lang natin ang 9-dash line ng China na labag sa UNCLOS at international law. Sabi naman ni dating Senador Francis Tolentino na author at sponsor ng Republic Act 12064 o Philippine Maritime Zones Act, hindi na kailangang gumawa ng mapa ng Pilipinas. Wala po nagre-require sa atin mag-produce ng mapa. Iba po ang mapa. Ang mapa po ay cartographic drawing lang po yun. Ang pinaka-precise po scientific ay yung coordinates na na-produce po natin sang-ayon sa Republic Act 9522 noong 2009. Nakaayon aniya sa UNCLOS lahat ng nilalaman ng Philippine Maritime Zones Act. Nang tanungin naman kung makakatulong ba ang hamon ni Senador Marcoleta na debate, Gugulo lang. They're entitled to their own opinions or sentiments on this. Pero yung paulit-ulit kong sinasabi, international law is not based on one's personal opinion. ang dapat daw isulong muli ay dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Isang guro at dating beauty queen ang nasawi sa pamamaril sa San Manuel, Isabela. At ayon sa pulisya, tinambangan ng dalawang nakamotorsiklong salarin ang biktimang si Lulette Jane Ramilo de Guzman habang nasa loob ng sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Kabababalang noon ng kanyang 3 anak at ligtas sila. Dead on arrival sa ospital ang biktima na isa sa mga runner-up sa Miss Philippines Earth 2013. Patuloy na inaalam ng pulisya ang motibo ng krimen at tinutugis pa ang mga salarin. Sa pagdating ng Year of the Fire Horse ngayong Martes, ano kaya mga pampaswerte ang papatok sa mga naniniwala rito? Alamin sa pagtutok ni Von Aquino. Dumayo pa sa Binondo ang taga-Antipolo na si Angela para kumonsulta sa feng shui expert para sa papasok na Year of the Fire Horse. Kasi ever since start akong ginawa ito, it started bringing me some luck with my career, money, health.
Dinatnan din namin si Rain na first time daw bibili ng Lucky Charm. Nakikita ko talaga na maraming nagtatry and bumibili. So, gusto ko rin malaman if totoo ba talaga. Itong Binondo, Maynila na pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, hindi lang hitik sa kasaysayan, kundi pati na rin sa pagkain, mga tradisyon at mga ritual para sa pagsalubong sa Chinese New Year. Kabilang dyan ang prosperity basket na nilalagyan ng bigas, Lucky Charms at angpao na naglalaman ng 999 pesos. Maswerte raw ang 999 ayon sa feng shui consultant. Dagdag buenas din daw kung lalagyan ito ng blue string na may pearl para mabalanse ang fire element ngayong Year of the Fire Horse. Itong year 2026 very intense or very pressure yung mga tao. Kaya kailangan natin si blue string with pearl to harmonize and to give us peace of mind. Bubuksan daw ang basket matapos ang 9 na araw. Isasaing ang bigas at gagamitin ng charms. Sa mismong Chinese New Year naman, swerte raw ang pamimigay ng angpao na may pera. Dahil kung anong binigay mo, siya rin daw babalik sa'yo. Pwede rin ang pagsusulat ng mga hiling sa wishing paper. Wishing paper naman, very important. Kailangan meron kayong clear goal or clear wish na kung ano yung gusto mong mangyari this 2026 mo. So you write your name, your birthday, your address, and your wishes. Tapos susunugin mo siya. Ayon sa isang sociologist, likas sa mga Pilipino na mayakap ang impluwensya ng iba't ibang kultura, kaya nga ipinagdiriwang din dito ang Chinese New Year. Hindi lang ito simpleng pamahiin kombinasyon to ng history natin with the Chinese, yung social influence, yung sa mga Pilipino kasi optimistic tayo, optimistic ang kultura natin. Tapos meron tayong tatawagan, yung mindset natin na we aspire for something better. Pero paalala niya, huwag iasa ang lahat sa swerte, kundi sa pagsisipag at sa paggawa ng tama. Ito rin ang paalala ng feng shui expert. The feng shui is one part lang po ng swerte natin. So we call it the earth luck, no? And then the blessings, like yung mga ginagawa natin ritual, that is the heavens luck. Another one is we call it the actions, the human luck. Okay, the man luck. So ito na po yung kailangan natin magtrabaho. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.